Plano ng gobyerno na i-privatize ang Operations and Maintenance, O&M, ng Big Ticket North-South Commuter Railway, NSCR, na proyekto, na nasa ilalim ng konstruksyon, ay naaprubahan ng kasalukuyang administrasyon. At bago natin ituloy, kung ikaw ay bago pa lang sa aking YouTube channel ay huwag kalimutan mag-subscribe at i-click na rin ang bell icon para lagi kang updated sa mga bago kong upload video. Ang Pangulo Shared Economic Development Council, dating National Economic and Development Authority Board, ay naaprubahan, sa panahon ng pagpupulong nito noong July 15, ang O&M ng NSCR sa ilalim ng isang pag-aayos ng Public-Private Partnership, PPP. Noong February 2023, inihayag ng Department of Transportation, DOTR, na balak nitong ibigay ang O&M ng NSCR kasama ang Metro Manila Subway Project, MMSP, sa pribadong sektor sa pamamagitan ng mapagkompetensyang pagbid. Ang kabuuang tinansyang gastos ng kontrata ng O&M ay 229.32 billion pesos, ayon sa Department of Economy, Planning and Development DepDev. Ang buong NSCR ay isang 147.26 kilometers elevated railway line na naglalayong mapawi ang paglalakbay sa tatlong mga rehiyon sa Luzon, lalo na ang gitnang Luzon, Metro Manila, at Calabarzon. Ang proyekto ay nasa mga advanced na yugto ng konstruksyon na may pre-operational na inaasahang magsisimula sa March 2026 hanggang July 2027. Sinabi ng DepDev na ang panahon ng konsesyon para sa bahagyang operasyon ng NSCR Phase 1 mula sa Clark International Airport, CIA, hanggang sa Valenzuela na kinasasangkutan ng 13 mga istasyon ay target na magsimula sa December 2027 hanggang September 2028. Samantala, ang panahon ng konsesyon para sa bahagyang operasyon ng Phase 2 mula sa Nichols na may karagdagang mga segment mula sa Alabang hanggang Calamba na kinasasangkutan ng 32 mga istasyon ay tatakbo mula October 2028 hanggang December 2031. Ang buong operasyon ay inaasahang magsisimula sa January 2032, sinabi nito. Ang proyekto ng railway ay inaasahan na makikinabang ng maraming 800,000 mga pasahero araw-araw sa pagbubukas nito, na kalaunan ay nagsisilbi hanggang sa 1 milyong commuter, sinabi ng Economic Planning Department. Ang NSCR ay magtatampok ng 35 mga istasyon, kabilang ang 31 elevated, 3 at grade, and 1 underground. Ang mga depo nito ay matatagpuan sa Clark, Valenzuela, at Calamba upang suportahan ang pagpapanatili at operasyon. Ang proyekto ng railway ay binalak na mag-alok ng 2 uri ng mga serbisyo sa tren, mga tren ng komunikasyon, na may 51 na mga set ng tren bawat isa na may kakayahang magdala ng 2,242 na pasahero at Limited Express na mga tren na may 7 mga set ng tren na tumatanggap ng 386 na pasahero bawat isa. Ang 2 train services ay binalak na magkaroon ng bilis ng paglalakbay na 120 hanggang 130 km bawat oras, binabawasan ang oras ng paglalakbay mula Clark hanggang Calamba hanggang sa halos 3 oras sa pamamagitan ng serbisyo ng commuter mula sa 4 na oras, habang ang Limited Express Service ay magbawas ng oras ng paglalakbay mula sa Clark hanggang Alabang hanggang sa paligid ng 2 oras. Ang North-South Commuter Railway Project ay isang pangunahing hakbang patungo sa mas mabilis, greener, at higit na konektado na transportasyon para sa mga Pilipino dahil ang sistema ay isasama rin sa Metro Manila Subway. Kasabay nito, itataguyod nito ang green at komersyal na pag-unlad kasama ang mga corridors nito, sabi ng kalihim ng DepDev at Ed Council Vice Chairperson na si Arsenio Balisaken.
Samantala, naglalayong ang Administrasyong Marcos na mapatakbo ang Metro Manila Subway in 2028. Ang pahayag na ito ay ginawa habang sinisiyasat ang mga lagusan ng Camp Aguinaldo Station ng Subway Project. Doon, binanggit na hindi bababa sa segment mula sa Valenzuela City hanggang Camp Aguinaldo ay dapat buksan sa 2028. Gagawa nito ang buong subway na linya tungkol sa 50% na pagpapatakbo, na may mga istasyon sa Quirino Highway, Tandang Sora, North Triangle, Quezon Avenue, East Avenue, at Anonas Up and Running. Ang unang tunnel boring machine, TBM, CP-103 ay inilunsad mula sa istasyon ng Camp Aguinaldo patungo sa istasyon ng Ortigas kasunod ng isang pagkakahanay sa lagusan sa ilalim ng Barangay White Plains, Corinthian Properties, and Meralco Compound. Noong ika-30 ng Hunyo, ang TBM ay sumulong sa 281.74 metro mula sa paglulunsad ng baras at nakarating sa hangganan ng Camp Aguinaldo White Plains. Inaasahang maabot ng TBM ang Corinthian Properties sa huling quarter ng 2025. Sa pagkumpleto nito, ang MMSP ay magkakaroon ng kabuoang 17 na istasyon at isang 30.34 hektaryang depo kung saan matatagpuan ang Philippine Railway Institute. Ang proyekto ay nagsasangkot sa pagtatayo ng isang 33 kilometrong linya ng tren na makakonekta sa lungsod ng Valenzuela sa Pasay City, na may spur line sa Ninoy Aquino International Airport, NAIA, Terminal 3. Ang 17 istasyon ng MMSP ay Valenzuela kung saan matatagpuan ang depo, Quirino Highway, Tandang Sora, North Avenue, Quezon Avenue, East Avenue, Anonas, Katipunan, Camp Aguinaldo, Ortigas Bicutan. Ang MMSP ay naisip din na magkakaugnay sa iba pang mga sistema ng tren, ang Light Rail Transit Line 1, LRT1, ang Metro Rail Transit Line 3, MRT3, at ang Metro Rail Transit Line 7, MRT7 sa pamamagitan ng Common Station, ang Light Rail Transit Line 2, LRT2 sa istasyon ng Anonas, at isang physical run sa North-South Commuter Railway Extension, NSCRX, sa mga istasyon ng FTI at Bicutan.